Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya, bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonya at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito, "Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol, hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon." At sinabi sa akin ng anghel, "Isulat mo rito, mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero." Ang salita ng Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, maggalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ika-34 na linggo na sa karaniwang panahon at katatapos lang ho natin ipagdiwang ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari or the Solemnity of Christ the King. Ang huling linggo sa karaniwang panahon. Alam mo ninyo, pag sinabi nating huling linggo, huling bahagi na, no, sari sa amot, sari yung pakiramdam natin. Pag sinabing last na, yung iba, sa wakas, no, masaya, ang isip ay may nakaraos na sila, natapos na sila. Yung iba, syempre, nanalo sila, nagtagumpay sila, natapos na. There is joy in endings. But sometimes, not all endings are happy endings. Sabi natin yung hulihong linggo ng karaniwang panahon ay isang napakahalagang linggo kung saan ipinapaalala sa atin na si Kristo ang siyang tunay na hari ng langit at lupa, ang hari ng mundo, ang hari ng buhay ng tao. Magandang tanungin natin ang sarili natin. Siguro happy endings if pinaghari natin si Kristo sa buhay natin. Pero baka hindi tayo sure, hindi tayo payapa if we know with all honesty na maraming beses tayo nagtaksil. Maraming beses natin siyang pinagtaksilan. Dahil pinalitan natin siya minsan sa buhay natin. Yung mga pagkakataon na parang ang tagal niya kasing sumagot. Yung mga pagkakataon na parang ang hirap niya kasing intindihin. Na parang di natin siya maramdaman. So, naghanap tayo ng ibang maghahari-harian sa buhay natin. So, what kind of ending? Anong wakas ang naghihintay sa atin? Kung ang tanong ay, si Kristo pa ba? Si Kristo ba ang pinaghari at naghahari sa buhay mo ngayon? Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, mga kapatid, kung titignan ho natin, nakakatakot, nakakakaba. At napakaliwanag naman po na sinabi, ang lahat ng bagay na ito, kung makikita ho ninyo, yung mga ilang linggo ho natin naririnig, yung mangyayari sa kalawakan, mangyayari sa paligid natin, mawawala ang liwanag ng buwan, ang araw, babagsak ang mga bituin, magkakaroon ng mga gera, mga sakuna, sakit, kahirapan na hindi pa nangyayari. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Kapag nakita nyo na ang mga bagay na ito, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Sapagkat ang mga araw ng pagpaparusa ay nagaganap na. Maliwanag po yan, mga kapatid. Minsan na po tayong sinabihan ng ating Panginoon, pumili kayo, kamatayan o buhay. You choose life. Ngayon, ang lahat ng bagay ay mayroon pong kapalit. May bunga. Sabi nga, lahat ng mga nabuhay ng mabuti at nagturo sa ibang maging mabuti ay magtatagumpay, ay makakapasok. Pero, sabi ni Kristo, hindi lang na ikaw na nagkasala, pero kung ikaw din ang dahilan ng pagkakasala ng iba, may parusa. Kaya hanggat nandito pa ho tayo sa mundong ito, binibigyan pa tayo ng pagkakataong pumili. Magdesisyon tayo. Ano nga bang ending ang gusto nating makita? Ang gusto nating marating sa dulo? At speaking of dulo, sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi naman dito, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo. Uy, paano tayo magagalak niyan? Nagdidilim na ang paligid, marami ng kalamidad, marami ng sakuna, marami ng paghihirap. Paano tayo magagalak? Sapagkat ang sabi dito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. So tignan natin, pipili rin tayo Sa paanong paraan mo tinitignan ang bawat kalamidad, problema, pagsubok sa buhay mo? Ito ba ay tinitignan mo bilang pagwawakas mo na? Ang pagtapos na ng Diyos sa iyo? O tinutulungan mo ang sarili mong matuto sa mga karanasan na ito? As I always say, hindi ka pa tapos. Inaayos ka pa ng Diyos.
Mga kapatid, sa pagtatapos po ng kalendaryo ng simbahan natin at ilang linggo ay tapos na rin po ang kalendaryo sa ating mga kusina, kwarto at sala. Sana ho, huwag nating hintayin lang ang wakas. Ang wakas, hindi kinakatakutan. Ang wakas siguradong darating. Pero ang wakas, napaghahandaan. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, habang tayo po ay gumugunita pa rin, nagdiriwang pa rin sa biyaya ni Kristong Hari, ipakiusap natin sa Kanya na huwag niyang hayaan na mapalitan natin siya sa nag-iisang buhay nating ito. Nawa ang mga hindi kagandahang bagay na nangyayari sa paligid natin ay huwag lamang magdulot sa atin ng katatakutan, kundi magdulot sa atin ng pag-asa na meron tayong dapat matutunan, na meron tayong dapat nang masimulan. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, ang aming tunay na Hari, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa iyo sa maraming beses na ipinagtanggol mo kami, na iningatan mo kami bilang aming hari. Panginoon, hayaan mo pong maalala namin araw-araw na walang dapat na maghari at masunod sa buhay namin, kundi ikaw lamang. Panginoon, ituro niyo po sa amin ang paraan kung paano namin magawang sundin ang iyong mga utos at aral bilang aming gabay. At Panginoon, hinihiling po namin, dagdagan niyo pa po ang aming pananampalataya. Palakasin niyo pa po ang aming loob nang hindi lamang kami talunin ng takot sa wakas na pwedeng mangyari, kundi araw-araw mas maalala namin ang pagliligtas mo sa amin. Panginoon, ikaw ang aming hari, araw-araw hanggang sa wakas ng panahon. Amen.